Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron Dinyos TV. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, magpapasalamat lang muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na aking YouTube channel, Ron Dinyos TV. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating mainit na topic, mga kababayan. Tanggal ang angas nitong si Congressman Paduano, mga kababayan. Akala ko ba matapang ito, pero binangga-bangga lang pala ni Congressman Marcolita, mga kababayan. Nagalit na talaga itong si Congressman Marcolita, dahil nga sa tuwing nagsasalita siya ay pinapatayan siya ng microphone, mga kababayan. At sinugod na nga ni Congressman Marcolita itong chairman ng Committee ng Good Government and Public Accountability, mga kababayan, dahil nga siguro sa naasara rito si Congressman Marcolita kasi hindi siya pinatatapos, mga kababayan. Lagi may sumisingit, kung hindi si Paduano, si Akop, at kung sino-sino pa yung mga asungot ng mga congressman dyan, hindi talaga siya pinagsasalita, hindi pinatatapos, mga kababayan, kasi nga alam nila na tinatamaan sila sa tuwing itong si Congressman Marcolita ay nagtatanong, dahil na alam nila na itong si Congressman Marcolita ay tama. Kaya, mga kababayan, pilit nilang pinahihinto o pinatitigil yung mga sinasabi ni Congressman Marcolita. Ayaw nilang malaman ng ating mga kababayan na yun ang tama, yung mga sinasabi nitong si Congressman Marcolita. Kaya siguro sa asar ni Congressman Marcolita, tumayo at nilapitan itong si Congressman Chua, mga kababayan, at humarang doon si Paduano. Hindi natin nakikita ito nung hearing ng Kongreso. Ito'y parang behind the scene itong mga kababayan, binangga itong si Paduano. At siguro napagtanto nitong si Paduano na matapang pala itong si Congressman Marcolita. Nakangiti na lang, mga kababayan, at tinapik-tapik yung likuran ni Congressman Marcolita. Tiklop, tanggal ang angas ng hinayupak na nako. Ang daming kinokontent nitong si Paduano, mga kababayan. Hindi lang siya masagot ng tama, hindi lang siya hindi lang masunod yung gusto niyang sagot. Talagang ikukontent na niya, mga kababayan. Yun ang makikita naman natin talaga na itong si Congressman Marcolita ay pinaglalaban ang tama. Ito yung kailangan natin sa Senado. Kaya wag natin kalimutan sa darating na 2025, Marcolita, sama natin sa ating baluta. Kaya nga, mga kababayan, pinipilit yung makahabol dito sa registration sa probinsya, dito sa Bohol, para makabuto ako dito, para wala talaga akong ibubuto, mga kababayan, sa line-up nitong si Pangulong Marcos. Wala akong pipiliin ni isa man lang. At yung mga party list, tandaan natin itong mga party list na pahirap sa ating bayan, mga kurakot sa ating kaban ng ating bayan, wag na nating ibuto. Lalo na itong mga party list ng mga NPA, mga kababayan. Iwasan nyo yan. Itong party list din ni Paduano, itong Abang Lingkod, wag na nating ibalik yan, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, at talagang makikita nyo kung gaano ba katapang itong si Congressman Marcolita. Mr. Chair, I directed the question. Mr. Chair, was the Honorable Congressman Marcolita wish to be recognized. Mr. Chairman, I have all the right. The question was addressed to the mandate and authority to audit accounts on the expenses or expenditures of government is only the COA. I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcolita. The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to clear it out with regards to the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcolita with regards to Ong versus Senate, that is true. No, that the resolution of the Supreme Court favors Lincoln Ong, but
that is a question of due process because Lincoln Ong was that time was cited in contempt. Now, question the case of Mr. Chair, I directed Andale the po, question to you. I am not yet finished my manifestation or answer to the query of the Honorable Marcoleta. Mr. Chairman. Mr. Please Chair, wait was to be the recognized. Honorable... Congressman Marcolita, wait to Chairman. be recognized. Mr. Chairman, I have all Mr. the right. Chair, Paduano, you the have the- question was addressed to... Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. Before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. 1 minute suspension is declared by the chair. Bakit sa'yo? Pinanggala. Magagawin. Malakas. Iyon ang tanggal ang angas nitong si Congressman Paduano, mga kababayan. Kaya Congressman Marcolita talagang sumugo doon sa upuan ng chairman ng committee na ito na si Congressman Chua, mga kababayan. Tinapik-tapik na lang nitong si Congressman Paduano dahil hindi niya kaya yung tapang nitong si Congressman Marcolita. At alam nila, natalo sila kay Congressman Marcolita, lalong-lalo na ito si Paduano, hindi naman abogado ito. Itong si Congressman Marcolita ay napakagaling na abogado, mga kababayan. Ang galing magpaliwanag, kaya alam nila na nasa tama itong si Congressman Marcolita. Kaya tuwing nagsasalita ito, pinapatayan ng microphone. Bakit ba pinapatayan ng microphone? Hindi pinatatapos na magsalita, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman, hindi natin napanood dito, nung nangyaring o naganap na hearing sa Kongreso. Kasi nga, nagbe-break sila. Pag halimbawa may mga ganitong kaguluhan, hindi nila pinapakita. Dahil siguro, babatikusin sila ng ating mga kababayan na wala pala kayo. Kulang pala kayo sa tapang, puro lang pala kayo salita. At itong si BP Sara Duterte talaga nakatulala, mga kababayan, sa nangyari, sa ginawa nitong si Congressman Marcolita na talagang ipinagtanggol yung tama. Ayun naman kaya Congressman Marcolita, wala naman siyang pinapanigan. Ang gusto lang niya ay nasa tama. Yung tama lang sana ang tatalakayin ng committee na yan. Nakikita kasi ni Congressman Marcolita, mga kababayan, kahit yung ating mga kababayan, kahit ako, ay talagang pamumulitika. Walang ibang pakay itong committee na ito, katulad dito ng committee ng Quadcom, na talagang pilit talaga nilang ibinebagsak itong mga Duterte. Dahil nga, sa takot nila na baka manalo itong si BP Sara sa Duterte. Malayo pa naman sana, pero takot na sila, mga kababayan, dahil alam nila pag bumalik si Sara, pag bumalik makaupo yung mga Duterte, ito nga si BP Sara nga, mga kababayan, ay matatanggal lahat ng kanilang pangungurakot sa kaba ng bayan, matatanggal yung droga na ginagawa ng ating Pangulo na tinatawag ng bangag, dahil mawawala lahat ng kanilang illegal na gawain. Yan ang talagang kinatatakutan nila. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout na ako kay Ma'am Berge Verdigius ng Pulilan Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat, Ma'am Joyce, sa inyong patuloy na suporta, kay Disa Borbe, kay Ma'am Susan C86. Shoutout din kay kay Lala Defender. Shoutout kay Maritis Gumis. Shoutout kay Judy Mia. Shoutout kay Edie. Shoutout kay Bin Ipay. Shoutout kay Tis Gabay. At shoutout kay Sita
Labs. Dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa amin.